Naramdaman mo na ba na parang may nakatingin sa'yo, pero nung lumingon ka, wala naman? Nakatanggap ka na ba ng tawag kung saan ang boses sa kabilang linya ay iniwan ka sa gulo, hindi matukoy ang pagkakaiba ng realidad at panaginip? Kung sa tingin mo ay ligtas ka na, isipin mo ulit. May mga bagay na hindi ka iiwan, kahit pilit mong kalimutan ang mga ito. At laging may mga pangako, gusto mo man o hindi. Ang gabi ng undas, ang gabi ng mga nagbabalik na kaluluwa, ay isang espesyal na gabi para sa akin. At iyon ang gabing hindi ko natupad ang pangako ko sa aking pumanaw na ama. Nangako akong bibisitahin ang burol ng aking ama sa araw na ito, ngunit ang trabaho, ang abala sa buhay ay kinuha ang pagkakataong iyon. Hindi ko kayang talikuran ang aking trabaho sa call center, isang nakaka-stress at nakakapagod na trabaho. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ang halagang kailangan kong bayaran. Ang pangunahing tauhan, si Rod, ay nakaupo sa kanyang opisina, pagod, malayo ang kanyang mga mata. Hawak ang telepono na nag-vibrate. Noon ko natanggap ang kakaibang tawag. Isang hindi malilimutang tawag. Narinig ko ang boses na yon, ang boses ng aking ama. Narinig ko ito araw-araw sa aking buhay, at ngayon, mula sa kabilang linya, ang boses na yon ay narinig muli. Hindi mapag-aalinlanganan na para bang tinatawag ako ng aking ama mula sa mga patay. Nataranta ang imahe ni Rod, nanginginig ang kamay habang hawak ang telepono. Tumigil ang lahat ng ingay sa paligid, tinig na lamang ng kanyang ama ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Rod. Puno ng takot at gulat ang mga mata niya. Hindi pwede. Paano ito posible? 6 na taon nang patay ang tatay ko. At bakit niya ako tinatawagan ngayon? Nasisiraan na ba ako ng bait? O may supernatural na nakakaapekto sa akin? Ang tanong na ito ay sumasagi sa isip ko, pinahihirapan ako ng walang katapusan. Umalinggaw ang pag-ikot ng orasan. Parang tibok ng puso ni Rod, bawat segundo ay tumataas ang takot. Ngunit nang marinig kong muli ang tawag na iyon, hindi ko maalis sa isip ko na may nangyayaring hindi maipaliwanag. Ang iba pang mga sumunod na tawag ay lalo lang akong nataranta. At hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko, mahahanap ko kaya ang katotohanan sa likod ng mga kakaibang pangyayaring ito? Ang mga kaluluwang akala natin ay payapa na wala na ba talaga sila? O nandito pa rin sila, naghihintay ng ilang dahilan para bumalik? At kaya, nagpasya akong bumalik sa lupain na nakalimutan ko, ang lugar kung saan hindi mabubura ang mga alaala. Ang sementeryo kung saan nagpahinga ang aking ama. Doon ko haharapin ang aking pinakamalaking takot, at marahil, kung saan ko matutuklasan ang mga lihim na itinatago ng aking pamilya sa loob ng maraming taon. Lumakad ang mga yabag ni Rod sa landas patungo sa sementeryo, madilim at madilim. Lumipas ang gabi, tanging kadiliman ang natira sa lahat. Noong gabing iyon, hindi lang ang espiritu ng tatay ko ang hinarap ko, kundi pati na rin ang mga multo na hindi pa nabubunyag. Hindi lang ako gustong dalawin ng mga espiritong ito. Mas gusto pa nila. Gusto nilang maalala ko ang mga bagay na sinubukan kong kalimutan. Si Rod, isang ordinaryong tao, ay namumuhay ng malayo sa kanyang pamilya sa kanyang mga abalang araw. Araw-araw, nakaupo siya ng ilang oras sa isang maliit na silid sa isang call center. Hindi madali ang trabaho sa hindi mabilang na mga tawag na walang tigil.
Ngunit sa gitna ng lahat ng pagtunog ng telepono at reklamo ng mga customer, may isang bagay sa kanyang puso na hindi niya mabubura, isang pangako na matagal na niyang hindi natutupad. Unti-unting lumilipat ang kamera kay Rod, na nakaupo habang nakayuko ang ulo, dahan-dahang iniikot ang panulat sa kanyang kamay. Ang liwanag ng screen ng computer ay sumasalamin sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Isang pangako iyon isang gabi sa kanyang ama. Pangako na tuwing undas, babalik siya para bisitahin ang burol ng kanyang ama. Ngunit patuloy siyang inaalis ng trabaho. At sa paglipas ng mga araw, hindi na natupad ni Rod ang pangakong iyon. Taon-taon, ipinangako niya sa kanyang sarili na babalik siya. Ngunit pagkatapos ay nakahanap siya ng mga dahilan para patuloy na ipagpaliban. At ngayon, 7 taon pagkatapos ng kamatayan ng kanyang ama, ang pangakong iyon sa kanyang puso ay mas mabigat kaysa kailanman. Saglit na huminto si Rod, ibinaba ang kanyang panulat, at tiningnan ang maliit na litrato ng kanyang ama sa mesa, isang lumang litrato na lagi niyang hawak. Lumiwanag ang screen ng computer na may bagong notification, ngunit hindi niya ito pinansin. Nakokonsensya si Rod. Panay ang pagdurusa sa kanya ng kanyang konsensya, lalo na sa mga araw na ito, nang hindi siya makapunta sa libingan ng kanyang ama, kung saan tahimik pa rin ang sementeryo sa dilim, naghihintay ng dadalaw na anak. At pagkatapos, sa gabi ng undas, sa gitna ng hindi mabilang na tawag sa telepono at gabing walang tulog, nagpasya si Rod, kahit anong mangyari, tutuparin niya ang pangakong ito. Lumabas ng opisina si Rod, unti-unting naglalaho ang kanyang likod sa dilim ng lungsod. Madilim at tahimik ang tanawin sa gabi. Tanging ang mga malalalim na ilaw sa kalye ang nagbibigay liwanag sa ilang na kalye. Napagpasyahan niyang bisitahin ang burol ng kanyang ama, wala ng mga pangakong mababali. Sa kabila ng mabigat na trabaho, sa kabila ng walang katapusang tawag at kahilingan mula sa mga customer. Ngunit nang lumabas si Rod ng pinto, wala siyang ideya na ang gabing ito ay magiging isang gabing hindi katulad ng iba sa kanyang buhay. Bumalik si Rod sa opisina. Umupo siya, muling humarap sa computer at nagsimulang magtrabaho muli. Ang katahimikan ay unti-unting naging mabigat. Biglang tumunog ang phone niya, may bagong tawag. Walang ipinapakitang numero ng telepono, isang mahabang string ng mga numero lamang. At pagkatapos, sa isang madilim na gabi, kapag ang lahat ay natutulog, kapag ang mga kalye ay desyerto, isang tawag ang pumasok. Narinig ni Rod ang tugtog, isang tawag na walang nakakaalam. Isang kakaibang tawag at hindi niya ito maaaring pansinin. Pinindot ni Rod ang answer button, umalingaw-ngaw ang tunog ng tawag sa tahimik na espasyo ng opisina. Nagkaroon ng mahabang katahimikan, tapos biglang may umalingaw-ngaw na boses mula sa kabilang linya. Anak, nasaan ka? Tumigil sa paghina si Rod, maputla ang mukha, bumubuhos ang malamig na pawis mula sa noo.
Hindi siya makapaniwala sa narinig. Boses iyon ng kanyang ama, ang boses na narinig niya sa buong buhay niya. Hindi pwede. Ang boses na iyon. Boses iyon ng tatay ko. Paano na? 6 na taon nang patay ang tatay ko. Hindi ito maaaring totoo. Nakatitig si Rod sa telepono, hindi makapagsalita. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Patuloy ang pagring ng boses. Anak, huwag mong kalimutang ipangako sa akin. Huwag mo na akong hintayin pa. Ang mukha ni Rod, nanlaki ang mga mata, natataranta. Tila dumilim ang tanawin sa paligid, tanging ang tinig na lamang ang naiwan sa kanyang isipan. Hindi ko alam kung nasisiraan na ba ako ng bait o may kakaibang nangyayari. Pero isa lang ang sigurado, ang boses na yon hindi maaaring guni-guni. At kailangan kong malaman ang katotohanan sa tawag na ito, anuman ang naghihintay sa akin. Natapos ang tawag, tahimik na nakaupo si Rod sa dilim, hindi alam ang gagawin. Tumunog pa rin ang ringtone ng telepono na nagpapaalala sa kanyang nakalimutang pangako sa mga bagay na hindi natupad. The call ended, but I knew, tonight, things will never be the same again. Kailangan kong harapin ang mga bagay na hindi ko inaasahan. At ang mga tanong, ang mga sikreto, dito lang magsisimula. The call ended, but my father's voice still echoed in her mind. Hindi ko mapigilan, hindi maalis sa isip ko. How could it be? Lily's father had been dead for 6 years. Yet that voice still echoed in my head, as if Lily's father is still here, right next to me. Nasisiraan na ba ako ng bait? O may hindi ko maipaliwanag na nangyari? Umupo si Rod doon, nakatitig sa screen ng computer, ang gulo ng isip niya. Muling tumunog ang telepono, sa pagkakataong ito ay mula sa isang hindi kilalang numero na walang pangalan. But then, once again, the ringing ring. This time didn't dare to answer, but an invisible force made me pick up. And there are that voice again. Boses ng tatay ko. Hindi ko maipaliwanag. Nabubuhay ba ako sa isang bangungot? O ito ba ay realidad kung saan ang kamatayan ay hindi mahihiwalay sa mga tao? Huminto si Rod, pinagpapawisan ang mga kamay, hindi matapang na tumingin sa screen. Ang tugtog ay patuloy na tumunog, tulad ng isang kalagim-lagim na tawag. Naramdaman ni Rod na nagugulo ang kanyang isipan. Napalitan ng eksena sa mga sandali kung saan gumagala si Rod sa maliit na silid, na para bang wala siyang mahanap na hinto. Bawat tawag ay mas nakaramdam siya ng takot at pagkalito kaysa dati. Sinubukan kong huminto, ngunit patuloy pa rin itong dumarating. Sa tuwing naririnig ko ang boses na iyon, mas lumalala ang aking damdamin. Hindi ko matukoy kung ano ang totoo at kung ano ang ilusyon. Pinagmumultuhan ba ako ng masasakit na alaala ng aking ama? O baka, hindi ko ito imahinasyon. Umiikot ang lahat sa paligid at pakiramdam ko ay mawawalan na ako ng kontrol. Binuksan ni Rod ang bintana, nakatingin sa dilim na bumabalot sa lungsod. Umihip ang malamig na hangin, ngunit hindi pa rin niya mapatahimik ang takot at guilt sa kanyang puso.
Ngayon, hindi ko na lang inaasikaso ang nakakatakot na tawag mula sa aking ama. Inaasikaso ko rin ang kasalanan ng aking pag-iwan sa aking ama. Hindi ba ako karapat-dapat sa kanyang alaala? Mapapatawad niya ba ako kapag hindi ko matutupad ang aking pangako sa kanya? Pagtuklas ng mga kakaibang bagay. Nagpasya si Rod na hindi na niya maipagpapatuloy ang pamumuhay sa ganitong kalagim-lagim. Nagpasya siyang ibahagi sa kanyang mga kasamahan at kaibigan ang mga kakaibang bagay na kanyang nararanasan. Naputol ang eksena sa maigting na pag-uusap ni Rod at ng kanyang malalapit na kaibigan sa trabaho. Sa wakas, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinabi ko sa mga kaibigan ko sa trabaho ang mga pinagdadaanan ko. At ang nakakapagtaka, may kanya-kanya silang kakaibang kwento. Sabi ng isang kasamahan, nakita niya ang espiritu ng kanyang lola sa isang lumang bahay. Ang isa naman ay nagsabi na narinig niya ang pagtawag sa kanya ng kanyang ina sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga kwentong iyon ay nagsimulang mamulat sa akin na marahil ay hindi ako nag-iisa sa mga karanasang ito. Ang imahe ni Rod nang marinig ang kwento ng kasamahan, unti-unting nagbago ang mukha nito, parang may bagong pinto na bumukas sa kanyang paningin. At saka, isang kwentong kinilig ako. Isang kaibigan sa trabaho ang nagsabi sa akin tungkol sa sementeryo kung saan inilibing ang aking ama. Sabi niya, hindi talaga nakakalayo ang mga espiritu sa sementeryo na iyon. Lagi silang nagtatagal, naghihintay ng kung ano. Normal na usapan iyon, ngunit nang matapos akong makinig, hindi ko maiwasang maramdaman na may kakaiba. Pupunta sa sementeryo. Nagpasya si Rod na bumalik sa sementeryo kung saan inilibing ang kanyang ama. Ang eksena ay lumipat mula sa isang tahimik na kapaligiran sa lungsod patungo sa isang malawak at madilim na sementeryo. Maulap ang eksena sa gabi, malamig ang hangin at mahaba ang anino ng mga puno sa lupa. Hindi na ako mabubuhay sa takot. Kailangan kong harapin ang bumabagabag sa akin. Ang sementeryo kung saan naroroon ang aking ama ay kung saan ako dapat pumunta, kahit na hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin doon. Ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang espiritu ba ng aking ama ay sinusubukang makipag-ugnayan sa akin o may puwersang sadyang nagtatangkang guluhin ako? Naglalakad si Rod sa mga pintuan ng sementeryo, nakatatak sa dilim ang kanyang mga yapak. Sa bawat hakbang niya, palapit siya ng palapit sa hindi maikakailang katotohanan. Pag-unawa sa misteryo ng sementeryo. Lumapit si Rod sa puntod ng kanyang ama. Nag-zoom in ang eksena sa luma, kupas na lapida. Binalot ng dilim ang buong sementeryo. Umihip ang hangin sa mga walang laman na libingan. Per, I came here. Pero hindi ko lang naalala. I came to find answers. Ang mga kakaibang nangyayari sa paligid ko senyales ba yon ng tatay ko o may iba pa bang nagbabanta sa buhay ko? Dumating ako para maghanap ng mga sagot. Ang mga kakaibang bagay na nangyayari sa paligid ko sila ba ay mga senyales mula sa aking ama o may iba pa bang nagbabanta sa aking buhay? Mga kakaibang kwento sa pamilya. Ang tunog ng hangin umiihip sa tahimik na espasyo. Nagbukas ang eksena kung saan nakaupo si Rod sa tapat ni Tio Jamie, ang matagal ng tagapag-alaga ng sementeryo. Ang mga tanawin sa kanilang paligid ay mga lumang bahay, may matataas na punong malilim,
Ang mahinang liwanag mula sa oil lamp ay kumikislap sa mesa. Sa mga pakikipag-usap kay Tio Jamie, hindi mabilang nakakaibang kwento ang narinig ko tungkol sa mga kaluluwang hindi nagpapahinga. Siya ang tagapag-alaga ng sementeryo kung saan nagpapahinga ang aking ama, isang lugar na bihirang pag-usapan ng mga tao, ngunit naglalaman ng hindi mabilang na mga kwento na hindi ko maipaliwanag. Rod, hindi mo alam, ang sementeryo na ito ay hindi kasing tahimik gaya ng iniisip mo. Ang mga kaluluwang iyon ay hindi umaalis, at ang mga kaluluwang iyon ay hindi umaalis, at sila ay naghihintay lamang ng isang bagay sa undas. Sinabi sa akin ni Tio Jamie, ang kanyang boses ay mababa na parang nagpapaalala sa akin ng isang bagay na tunay at nakakatakot. Ang imahe ni Tio Jamie, haggard ang mukha, dumidilim ang mga mata na para bang napakaraming hindi kapanipaniwalang mga bagay ang nasaksihan. Kaluskos pa rin ang hangin sa kalawakan, na lumilikha ng malamig na kapaligiran. Sinabi niya na ang mga kaluluwang iyon ay hindi mga ordinaryong multo, ngunit mga taong nagtatagal pa rin, hindi makamove on ang mga kaluluwang ito ay palaging lumilitaw sa gabi ng undas. Kung kailan makapal ang hangin sa mga tunog ng kalungkutan at pagkawala. At nagsimula akong magtaka, ang aking ama ba ay kabilang sa mga kaluluwang iyon? Hinihintay niya ba ako sa isang lugar sa sementeryo na ito? Bumalik sa sementeryo, the ghost still haunting. Nagpasya si Rod na bumalik sa kanyang bayan upang alamin ang mga kakaibang pangyayari na naranasan ng kanyang pamilya. Napalitan ng eksena sa pagmamaneho ni Rod sa mga desyerto na kalye, ang madilim na liwanag mula sa mga headlight na nagbibigay liwanag sa mga desyerto na bahay. Sa wakas, huminto siya sa harap ng tarangkahan ng sementeryo, isang tahimik at malamig na lugar kung saan tanging tunog ng pagbagsak ng mga dahon at kaluskos ng hangin ang maririnig. Habang nakatayo ako sa harap ng gate ng sementeryo, iba ang naramdaman ko. Ang pakiramdam na ito ay hindi maipaliwanag, parang may puwersang humihila sa akin mula sa loob ng sementeryo na gustong pumasok ako. Hindi pa ako nakaramdam ng sobrang takot noon, ngunit may isang parte sa akin na nag-udyok sa akin na pumunta. Kailangan kong alamin ang mga sikretong matagal nang itinatago ng pamilya ko. At alam ko, ang gabing ito ay magiging iba sa mga nakaraang panahon. Naglakad si Rod sa gate, umaalinggaw ang kanyang mga yabag sa tahimik na espasyo. Ang mga libingan ay tahimik na nakatayo bilang mga saksi sa mga nakalimutang alaala. Ang eksena ay napalitan ng madilim na libingan sa dilim. Habang mas malalim ang pagpasok ko sa sementeryo, nakilala ko ang mga kamag-anak at kaibigan na maraming taon na rito. Ikinuwento nila sa akin ang tungkol sa mga multo at espiritu na nakasalubong nila. Sabi ng matandang kaibigan ng tatay ko, noong gabi ng undas, may nakita siyang espiritong malamig ang mga mata, hindi ang kakilala niya. May mga nagsabing naramdaman nila ang presensya ng namatay na kamag-anak na para bang hindi laging nandoon ang espiritu. Nagpatuloy si Rod sa paglalakad ng mas malalim papasok sa sementeryo. Sapat lang ang liwanag mula sa oil lamp sa kanyang kamay upang maipaliwanag ang maliit na bahagi ng daanan. Isang hindi mapakali na pakiramdam ang kumalat sa hangin at isang kakaibang figura ang lumitaw sa kanyang harapan. At pagkatapos, nang hindi ako makakita ng malinaw, bigla kong napansin ang isang figura na nakatayo sa harapan ko. Isang figura na hindi ko makilala. Naantig ako at biglang isang boses ang umalinaw-ngaw, malambot ngunit malinaw. Boses sa gabi, malamig, malambot. Rod, bumalik ka na ba? Lumingon si Rod, ngunit wala siyang nakitang tao. Tumayo siya, dilat ang mga mata, at pagkatapos ay unti-unting lumitaw ang isang figura sa madilim na ilaw mula sa lamparan ng langis. Ama ko yun. Yung boses na yun, hindi ako pwedeng magkamali. Pero paano yun?
Namatay yung tatay ko 6 years ago. Sino ba itong espiritong ito? Bakit sinasabi nito sa akin ito? At bakit pakiramdam ko itong pakiramdam na ito, hindi maaaring ilusyon? Ang espiritu ng ama ni Rod ay nagsimulang makipag-usap sa kanya na nagbubunyag ng mga sikretong walang nakakaalam tungkol sa kanyang pagkamatay, mga lihim na relasyon sa pamilya na hindi pa alam ni Rod. Ang imahe ng espiritu ay kumupas, ngunit ang boses ay umalinggaw pa rin sa kalawakan. Hindi mo alam, Rod, pero hindi sinasadya ang pagkamatay ng iyong ama. May mga bagay na hindi ko masabi sa iyo, mga lihim na nabaon ng panahon. Pero ngayon, dapat mong malaman para maintindihan mo ang pamilya mo kung ano talaga ang nangyari. Pakiramdam ni Rod ay parang may hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya sa ibang mundo, kung saan nagsanib ang nakaraan at kasalukuyan. Nagsimula siyang madama na siya ay nasa gilid ng katotohanan, kung saan ang mga lihim ay mabubunyag. Tahimik na nakatayo si Rod sa sementeryo, puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Unti-unting lumayo ang eksena, naiwan si Rod na mag-isa sa dilim. Umalinggaw pa rin ang kaluskos ng hangin, na para bang pinipigilan ang isang bahagi ng katotohanang hindi pa nasasabi. Ang gabing ito ay hindi lamang isang paghaharap sa espiritu ng aking ama. Ito ay isang pagbubukas ng pinto na humahantong sa akin sa mga bagay na hindi ko naisip. Mga lihim na dapat kong harapin, mga relasyon na hindi ko alam. Nagsimula ang eksena kay Rod at ang lokal na shaman, isang matandang lalaki na may matalas na mata at tradisyonal na damit, na naghahanda para sa isang seremonya ng pagpapalaya ng espiritu sa isang lumang bahay. Ang paligid ay puno ng usok ng insenso at mga anting-anting na nakalagay sa mesa. Si Rod ay hindi maaaring magpatuloy na mabuhay sa obsession na ito. Sa tulong ng isang lokal na salamangkero, nagpasya siyang magsagawa ng mga ritual upang palayain ang mga kaluluwang hindi lumipas. Ang sabi ng salamangkero ay may mga kaluluwang naipit sa pagitan ng dalawang mundo na hindi makapasa dahil sa hindi natapos na koneksyon sa mundong ito. Pinagmamasdan ng mabuti ni Rod ang bawat kilos ng shaman sa mabigat na hangin. Nagsisimulang mapuno ang silid ng mga ingay at usok ng insenso. Nagsimulang isagawa ng shaman ang seremonya na inuulit ang mga sinaunang incantation na hindi maintindihan ni Rod. Pero sa tuwing magsisimula ang ritual, may kakaibang nangyari. Hindi umalis ang mga espiritong inakala naming pinakawalan. Sa tuwing tapos na ang ritual, ibang presensya ang nararamdaman ni Rod, isang mas malakas na espiritu na tila nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman. Hindi lang nito gustong itigil ang ritual, ngunit pilit siyang pinipigilan na para bang sadyang hinihila siya nito patungo sa ibang mundo. Tumingin si Rod sa mga mata ng shaman, nakaramdam ng kakaibang pagkalito. Bahagyang umiling ang shaman na para bang alam na alam niya ang nangyayari. Mahinang sinabi ng shaman, may mas malakas na puwersa na nagsisikap na pigilan ka, Rod. Tuloy-tuloy na kumikislap ang mga ilaw sa silid, umihip ng malakas ang hangin, hinihipan ang mga papel at anting-anting sa mesa. Naputol ang eksena kay Rod na nakatayo sa dilim, biglang nakaramdam ng lamig na bumalot sa kanyang katawan. Hindi nagtagal matapos magsimula ang ritual, napagtanto ni Rod na may mali. Parang may madilim na puwersang nagmamatsyag sa bawat hakbang niya. Sa tuwing papasok siya sa silid, parang kumikislap ang mga ilaw,
tila umaalingaw ang mga yabag mula sa likuran niya. Bumalot sa kanya ang malamig na damdamin na para bang ang mga multo ay hindi lamang gustong makipag-usap, ngunit may masamang hangarin. Nilingon ni Rod ang silid, ngunit walang tao. Isang malamig na hangin ang umihip kaya nanginginig siya. Namatay na naman ang mga ilaw. May nakita siyang madilim na anino na dumaan sa bintana, parang may nakatingin sa kanya mula sa labas. Alam ni Rod na hindi na siya basta-basta makakatakas. Ang mga espiritong ito ay hindi lamang mga hindi nakakapinsalang multo. May isang madilim na puwersa na pilit na pinipigilan siya, isang puwersang hindi niya kailanman naramdaman. Sa tuwing sinusubukan niyang lumipat patungo sa liwanag, hinihila siya nito pabalik sa kadiliman. Malalampasan niya kaya ito, o siya mismo ang magiging bahagi ng mundong iyon. Ang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Lumipat ang imahe kay Rod, na ngayon ay nakaupo sa kanyang silid, nakahawak sa isang kandila, ang mahinang liwanag na tumatanglaw sa kanyang takot na mukha. Ang tanawin sa silid ay naging madilim, ang espasyo ay napuno ng amoy ng usok ng insenso, at ang pakiramdam na napapaligiran ng mga kaluluwang walang kalayaan. Ang gabi ay sumapit kay Rod. Ang mga kakaibang pangyayari ay nagpatuloy ng walang katapusan. Ang pinto ay sumara, ang mga katok ay hindi naririnig. Ang bawat buntong hininga ay umaalingaw-ngaw, ang bawat hakbang na ginawa ni Rod ay lalong lumilitaw ang presensya ng kadiliman. Isang matinding labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman, sa pagitan ng buhay at kamatayan. Tumayo si Rod, naglakad patungo sa bintana. Ngunit nang lumingon siya, isang anino ang lumitaw sa silid. Isa itong espiritu na may maputlang mukha, walang laman na mga mata. Diretso ang tingin ng espiritu kay Rod, walang emosyon ang mga mata. Lumapit ito, bahagya itong naglakad, na parang kinokontrol ang lahat sa paligid. Walang takas, Rod, bulong nito, sumisingit ang boses sa hangin. Bumagsak si Rod sa sahig, sumiklab ang liwanag ng kandila, parang ang tanging sinag ng pag-asa sa makapal na dilim. Hindi na kaya ni Rod. Hindi na niya kayang kunin ang espiritong ito. Kailangan niyang lumaban, hindi lang sa espiritu, kundi pati na rin sa takot sa kaibuturan ng kanyang isipan. Kailangan niyang harapin ang nakaraan, hanapin ang tunay na dahilan sa pagkamatay ng kanyang ama. At higit sa lahat, kailangang gumawa ng paraan si Rod para mapalaya ang sarili mula sa bangungot na ito. Nakatayo si Rod sa gitna ng sementeryo, kung saan minsang nangako siyang bibisita sa puntod ng kanyang ama. Ang eksena ay mahiwaga, isang mabigat na kapaligiran. Nagtitipon ang mga maitim na ulap, umiihip ng malakas ang hangin, at isang mahinang liwanag ang sumisikat sa di kalayuan. Sa lahat ng pinagdaanan niya, sa wakas ay nahaharap na ni Rod ang espiritu ng kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong ito, higit pa ito sa isang emosyonal na pagtatagpo. Ito ay labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman, sa pagitan ng buhay at kamatayan. Dapat niyang mahanap ang mga sagot sa mga lihim na nakatago sa loob ng maraming taon, at palayain ang kanyang sarili,
at ang espiritu ng kanyang ama mula sa walang hanggang pagmumulto. Sa wakas, narating na ni Rod ang lugar na lagi niyang iniiwasan, ang lugar kung saan hindi siya pinakawalan ng mga multo ng nakaraan. Natipon ang lahat ng alalahanin, takot, at kakaibang panaginip sa sandaling ito. Handa na siyang harapin ang espiritu ng kanyang ama upang lutasin ang mga alitan sa kanyang puso. Iyon ang huling pagkikita, isang pag-uusap ng mag-ama sa pagitan ng dalawang mundo. Huminto si Rod sa libingan ng kanyang ama, puno ng emosyon ang kanyang mga mata. Lumuhod siya, matamang nakatitig sa lumang lapida, ang mga salitang kumukupas ng panahon. "Per, I couldn't keep my promise. I broke the promise to you, and I know that has tormented me for so long. But can't change the past. I can only face it with the mistakes of past." Biglang umihip ang banayad na simoy ng hangin, at dahan-dahang lumitaw ang diwa ng kanyang ama sa mga mata ni Rod. Isang malamlam na liwanag ang pumaligid sa kaluluwa ng kanyang ama, ang kanyang mukha ay nagniningning pa rin sa kabaitan at pagmamahal. "Rod, you're not responsible for everything. I understand. That promise was just a part of your life, and you did your best. Hindi ako galit sa'yo. Proud ako sa'yo. At ngayon, gusto ko lang na mamuhay ka ng matiwasay, nang hindi kailangang magdala ng mabigat na pusong puno ng sakit." Tinignan ni Rod ang kaluluwa ng kanyang ama, tahimik na pumatak ang mga luha. Nakadama siya ng kapayapaan, na para bang isang malaking pasanin ang naalis sa kanyang puso. Naintindihan ni Rod na ang kailangan niyang gawin ay hindi ang gumawa ng paraan para ayusin ang lahat ng pagkakamali niya, kundi ang matutong magpatawad sa sarili. Sa pagkikitang ito, naayos ang relasyon nila ng kanyang ama, wala nang hinanakit, tanging pagmamahalan at kapayapaan. Nagbabago ang eksena sa huling mga ritual, kung saan si Rod at ang shaman ay nagsasagawa ng mga ritual para palayain ang kaluluwa ng kanyang ama at ang iba pang mga kaluluwa sa sementeryo. Sa tulong ng shaman, isinagawa ni Rod ang huling mga seremonya. Ang espiritu ng kanyang ama, kasama ang iba pang mga kaluluwa sa sementeryo, ay unti-unting inilabas. Ang mga panalangin at sinaunang mahika ay nakatulong upang dalhin sila sa ibang mundo, kung saan wala ng paghihirap, wala ng alalahanin. Unti-unting naglaho ang diwa ng kanyang ama, ang maamo nitong mukha ay nakangiti sa huling pagkakataon bago tuluyang nawala sa tahimik na espasyo. Lumawak ang tanawin at nagsimulang sumikat ang liwanag ng araw na nagpawi ng dilim. At sa gayon, naramdaman ni Rod ang isang malalim na kapayapaan na lumaganap sa loob niya. Sa wakas ay nagawa na niya ang dati niyang gustong gawin, tuparin ang kanyang pangako sa kanyang ama at palayain ang espiritu ng kanyang ama. Ang mga kaluluwang iyon ngayon ay natagpuan na ang natitirang nararapat sa kanila. Pagbubukas ng bagong kabanata sa buhay. Nakatayo si Rod sa gitna ng sementeryo, nakatingin sa mga lumang libingan kung saan inilibing ang kanyang ama at ang kanyang mga kamag-anak. Unti-unting napalitan ng liwanag ang eksena, naging sariwa ang hangin, at nakaramdam ng ginhawa si Rod na hindi kailanman. Naunawaan ni Rod na sa buhay na ito, ang pinakamahalagang bagay ay ang mga relasyon sa pamilya at mga pangako. Ito ang mga string na nag-ugnay sa nakaraan at kasalukuyan,
ang mga alaala at pag-asa. Natutunan niya na, bagamat ang nakaraan ay puno ng mga pagkakamali, ang pagpapatawad at pagmamahal ang tutulong sa kanya na mapalaya ang kanyang sarili at ang mga nakapaligid sa kanya. Tumalikod si Rod at naglakad palabas ng sementeryo. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagmumulto o nabibigatan. Nakaramdam siya ng ganap na kalayaan, na para bang may isang bahagi sa kanya ang pinakawalan. Isang bagong buhay ang nabuksan sa harap ni Rod. Hindi na niya kailangang mamuhay sa dilim ng panghihinayang. Mabubuhay siya, hindi lamang para tuparin ang pangako sa kanyang ama, kundi gagawa ng makabuluhang bagay sa buhay na ito, panatilihin ang magagandang alaala, at mahalin ang mga taong nakapaligid sa kanya. Panay ang lakad ni Rod sa kanyang bagong landas, sa ilalim ng maaliwalas na bughaw na kalangitan, ang mainit na liwanag ng araw na nagbibigay liwanag sa landas sa unahan.